Kumusta? Maligayang pagdating sa pelikulang Recap Zone. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang comedy drama movie mula 2019 na pinamagatang Yes, God, Yes. Mga spoiler sa unahan. Mag-ingat at mag-ingat. Sa simula ng pelikula, nakita namin si Alice Binatillo na nag-aaral ng isang mahigpit na Midwestern Code Catholic High School. Ang kanyang paaralan ay napakahigpit kung saan ang mga mag-aaral ay ayos sa hindi pagsusuot ng sinturon o para sa pagsusuot ng palda na ilang sentimetro na mas maikli kaysa karaniwan. Sa klase ng moralidad, tinuturuan ni Tatay Murphy ang mga estudyante tungkol sa sexualidad. Sinabi niya na ang isang tao ay maaaring mag-asawa lamang pagkatapos niyang pakasalan ng isang tao. Ang kasal ay dapat na heterosexual na kasal, at kung sino man ang mag-asawa sa labas ng kasal o bago ang kasal. Ang kanyang kaluluwa ay mapahamak sa kawalang hanggan dahil ito ay labag sa plano ng Diyos. Binabalaan din niya ang mga estudyante na binabantayan ng Diyos ang lahat. Pagkatapos ng klase, lumapit sa kanya ang matalik na kaibigan ni Alice na si Laura, at sinabing pagod na siya sa pagsunod sa mga alituntunin ng paaralan. Tinanong ni Alice si Laura kung alam niya na ang pagmamasahe sa sarili mong makina ay isang kasalanan. Sinabi ni Laura na oo at sinabi rin kay Alice na ang eksena sa kotse ng Titanic na pelikula kasama si Alice na nanunood ng paulit-ulit ay kasalanan din. Depensa ni Alice sa sarili niya na curious lang siya at wala ng iba. Maya-maya ay umuwi si Alice na nag-iisa. Nakatira siya sa isang pamilyang Katoliko at nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Habang nakikipag-chat sa AOL chatroom, nakatanggap si Alice ng email mula sa isang estranghero na nagpadala sa kanya ng mga larawan nila ng kanyang asawa sa kama. Natigilan si Alice nang makita ang mga larawan, ngunit dahil sa curiosity, tiningnan niya ang mga larawan. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa estranghero, na nagtanong kay Alice tungkol sa kanyang pangalan, edad, at lokasyon. Si Alice ay nagsisinungaling sa kanya at pagkatapos ay hinihiling ng lalaki ang kanyang larawan. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpa siya si Alice na ipadala ang larawan ng kanyang kaibigan sa estranghero. Ang estranghero kaysa ay nagmumungkahi ng virtual na pagsasama. Sa kabila ng hindi alam ang kahulugan nito, naglaro si Alice sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang kamay sa loob ng kanyang palda at pagmamasahe sa kanyang mating machine. Bigla niyang narinig ang pagtawag ng kanyang ina at mabilis niyang pinatay ang computer. Nang sumunod na Lunes sa paaralan, isang batang babae na nagngangalang Beth ang lumapit kay Alice at sinabi sa kanya na may kumakalat na chismis tungkol kay Alice, na naghagis kay Wade Salad sa party ni Laura noong weekend. Itinanggi ni Alice ang paggawa ng ganoon, dahil hindi niya alam ang kahulugan ng paghahagis ng salad. Tinanong ni Laura si Beth kung bakit hindi siya pumunta sa kanyang party. Sumagot si Beth na pumunta siya sa isang retreat ni Kirko na pinamamahalaan ng paaralan. Nalubos na nagpabago sa kanyang buhay. Pagkaalis ni Beth, dinilaan ni Alice ang tsokolate mula sa wrapper. At ang batang nakaupo sa malapit ay nagsimulang tumawa sa kanya. Si Alice ay walang ideya kung bakit sila tumatawa at nakakadismaya na umalis. Sa kanyang paglalakbay, nadatnan niya si Wade at ang kanyang kasintahang si Heather, na tinatawag si Alice na kasuklam-suklam. Ang sabi-sabi ni Alice na naghahagis ng salad ng wide even ay si Mrs. Veda na pumipigil kay Alice na maglingkod sa misa. Sinabi niya kay Alice na igalang ang kanyang katawan na isang regalo mula sa Diyos. Si Alice ay walang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan at ganap na walang kaalam-alam. Nang maglaon sa araw na iyon, pinuntahan ni Alice si Father Murphy at ipinagtapat ang kanyang mga kasalanan sa kanya. Matapos pakinggan ang kanyang mga kasalanan, binigyan ng Ama Murphy si Alice ng magaan na penitensya ng 20 panalangin. Pumunta si Alice sa kapilya ng paaralan upang tapusin ang kanyang mga panalangin, ngunit ang mga salita ni Padre Murphy at Mrs. Veda tungkol sa kanyang katawan at mga kasalanan ay patuloy na umalingaw sa kanyang isipan. Kaya nagpa siya siyang pumasok sa susunod na paaralan. Umatras dahil gusto niyang bumalik sa landas ng katuwiran. Pupunta rin si Laura sa retreat dahil gusto niyang makipagkaibigan kay Nina, isang sikat na senior. Pagdating nila sa retreat campgrounds, nasasabik si Laura na malaman na si Nina ay isang retreat leader. Si Alice naman ay nakatingin kay Chris, isang hunky senior na isa ring retreat leader. Dinala ni Nina si Alice sa kanyang cabin kung saan siya titira ni Alice. Hiniling ni Nina kay Alice na ibigay sa kanya ang kanyang telepono at manood, dahil maaari itong makagambala sa kanyang karanasan sa pag-urong. Itinago ni Alice ang kanyang telepono sa kanyang bag at ibinigay ang kanyang relo. Mamaya, sumama si Alice sa iba pang mga estudyante na lahat ay nahahati sa maliliit na grupo. Nasasabik si Alice na malaman na si Chris ang kanyang pinuno ng grupo. Ipinaalam ni Padre Murphy sa mga mag-aaral na nag-sign up sila para sa retreat dahil gusto rin sila ng Diyos. Sa susunod na 4 na araw, mararanasan ng mga mag-aaral ang mataas at mababang buhay na makakatulong sa kanila sa hinaharap. Binibigyan niya ang lahat ng mga estudyante ng papel at hinihiling sa kanila na bilugan ang mga damdamin na maaaring naramdaman nila sa nakaraang taon o higit pa. Iniikot ni Alice ang lahat ng kanyang nararamdaman, kabilang ang pag-on, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at sinubukang burahin ang bilog, na gayunpaman ay hindi binubura. Habang tumatakbo ang oras, nagmamadaling pinaitim ni Alice ang salita at isinumite ang papel. Makalipas ang ilang sandali, nagbigay ng talumpati si Nina tungkol sa kung paano siya palaging binabaliwala ng kanyang mga magulang at mahal ang kanyang nakababatang kapatid na si Melissa, na mas mahusay kaysa sa kanya sa lahat ng paraan. Ngunit pagkatapos na dumating sa retreat, ang kanyang buhay ay ganap na nagbago nang siya ay sa wakas ay tinanggap kung sino siya. Kinagabihan, naglalaro si Alice sa kanyang telepono dahil hindi siya makatulog. Upang maiwasan ang hinala, inilagay niya ang kanyang telepono sa silent mode na pagkatapos ay magsisimulang mag-vibrate. Hindi sinasadya ni Alice na diskubre na magagamit niya ang feature ng pag-vibrate ng kanyang telepono para i-massage ang kanyang mating machine. Gayunpaman, huminto siya nang makita niya ang crucifix na nakasabit sa kanyang kwarto. Kinabukasan, habang naglalakad sa burol, sinadyang saktan ni Alice ang sarili para mapalapit siya kay Chris. Binuhat niya si Alice pabalik sa kanyang cabin para gamutin. Nang maglaon, pumunta si Nina sa silid ni Alice at sinabi sa kanya na pumunta para sa isang group photo. Ngunit pagkatapos ay nakarinig siya ng ingay ng vibration at natuklasan na nataman ni Alice ang kanyang telepono mula sa kanya. Pagkatapos kumuha ng grupong larawan, sinabi ni Tatay Murphy kay Alice na kailangan niyang parusahan siya.
Itinago ang kanyang telepono, kaya sinabi niya kay Alice na linisin ang retreat house. Matapos linisin ang opisina ni Father Murphy, nakita ni Alice ang computer sa kanyang opisina. Matapos kumpirmahin na siya ay nag-iisa, nag-login siya sa isang chat room ng AOL at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng paghagis ng salad ng isang tao, ngunit bago niya malaman, narinig niya ang mga yabag ng isang tao at nagmamadaling pinatay ang computer at umalis. On her way, she found Nina, who jokingly accused Alice of having lost a rumor that Alice just cannot run away from. Sa ikatlong araw ng pag-urong, sinabi ni Tatay Murphy sa mga mag-aaral na nakakita siya ng tahasang pakikipag-chat sa kanyang computer at hiniling sa isa na may pananagutan na lumapit. Ngunit dahil walang mananagot, binalaan sila ni Tatay Murphy na binabantayan ng Diyos ang lahat. Kalaunan, isa-isang kinapanayam ni Tatay Murphy ang mga mag-aaral para malaman kung sino ang gumamit ng kanyang computer. Ini-interview niya si Alice at nagtanong tungkol sa kanyang pakiramdam na nakaon. Itinulak niya si Alice na ipagtapat ang tungkol sa kanyang tukso na may bigat. Iginiit ni Alice na isa lamang itong chismis na ipinakalat ng kanyang mga kaklase. Ngunit hindi pinaniwalaan ni Tatay Murphy ang kanyang pagpupumilit. Sawang-sawa na si Alice sa chismis at hinarap si Wade. Sinabi niya kay Wade na sabihin sa lahat na walang nangyari sa pagitan nila. Ngunit tumanggi si Wade na magsalita at umalis nang hindi inaamin ang kanyang kasalanan o humihingi ng tawad. Habang naglilinis ng kusina, nakita ni Alice na hinahalikan ni Nina si Nina sa isa pang senior leader sa kakahuyan na pagkatapos ay sinugod ang kanyang mating machine gamit ang kanyang bibig. Tuwang-tuwa si Alice na makita sila at pinunasan ang kanyang mating machine gamit ang wallet stick. Nang maglaon ay pinuntahan niya si Laura at sinabi sa kanya ang lahat tungkol kay Nina. Ngunit tumanggi si Laura na maniwala kay Alice at inisip niya na ginawa niya ang lahat para lamang makakuha ng atensyon. Tinapos ni Laura ang kanilang pagkakaibigan at tinawag na pervy psycho si Alice. Si Alice ay sawa na sa lahat at nagpas siyang iframe si Wade para sa naunang break-in. Inilagay niya ang ipinangakong pulse errors ni Wade sa computer ng opisina ni Tatay Murphy. Narinig niya ang paparating na ama na si Murphy at mabilis na nagtago sa kanyang silid. Habang nagtatago, nahuli niya ang ama na si Murphy na minamasahe ang kanyang mating machine sa adult video na nakasave sa kanyang computer. Napagtanto ni Alice na lahat ng tao sa paligid niya ay may mga lihim na itinatago sa iba. Habang umaalis, nakita niya si Chris na mag-isa at hinahalikan siya. Bagamat nag-e-enjoy si Chris sa una, nalulula siya at tumakas. Sa huling araw ng retreat, nakipagkaibigan si Alice sa isang mahiyaing kaklase. Habang nakikipag-usap sa kanya, nakita niya ang ama na si Murphy na humiwalay ng timbang. Nang makita niya ang pulse errors ni Wade sa kanyang computer sa opisina. Ngayong si Wade ang may pananagutan sa tahasang insidente sa chat, si Laura ay humingi ng tawad kay Alice at nakipagkasundo sa kanya. Nang maglaon, hinihikayat ni Father Murphy ang mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa panahon ng retreat at kung ano ang kanilang natutunan sa 4 na araw na ito. Ibinahagi ni Wade na sumuko siya sa tukso at nahihiya sa tahasang mensahe ng chat. Kahit na hindi niya ginawa ang anumang bagay. Hindi okay si Alice dito at nagpa siya na ibahagi ang kanyang karanasan sa lahat. Pinapaalalahanan ni Alice ang bawat estudyante na lahat ay nagtatago ng mga bagay-bagay at hinihikayat silang tratuhin ng isa't isa ng may katapatan at paggalang gaya ng gusto ni Jesus. Pagka-uwi mula sa retreat, nagsimula si Alice. Naghahanap ng mga kolehiyo sa kanluran at silangang baybayin tulad ng iminungkahi ni Gina. Kinabukasan sa paaralan, hinarap ni Alice ang isang hindi pa rin komportableng Chris at tiniyak sa kanya na maaari pa rin silang maging magkaibigan. Nang maglaon, nakipagkita si Alice kay Father Murphy at sinabi sa kanya na habang nasa retreat, nakita niya ang isang video ng mga taong nakikipag-asawa sa isa't isa. Napagtanto ni Father Murphy na nakita siya ni Alice na nanonood ng pang-adultong video. Kaya hindi niya tinalakay ang mga implikasyon ng kanyang pag-amin. Sa halip, nagtalaga siya ng mas mabigat na penitensya ng 100 panalangin kay Alice. Ngunit sa halip na kumpletuhin ang kanyang penitensya, umuwi si Alice sa panoorin ang car scene sa Titanic and Massages Our Mating Machine. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. Pindutin ang like button kung ginawa nyo, mag-subscribe ka kung bago ka lang. At sa wakas sasabihin kong stay well, stay safe, salamat.